Isa't kalahating taon kaming nangarap ng araw na to at parang hindi pa rin ako makapaniwala na dumating na siya. Bonjour, it's Kimi and welcome back to another chapter of our life here in France. Today's vlog is a little different. Actually, wala pa kaming contract at wala pa sa amin yung susi nung araw na yan. Vocal pa lang kasi ang usapan pero sobrang excited na namin kaya naisip naming puntahan na muna yung area at tignan ko ano yung magiging paligid namin kapag nandun na kami. Alam nyo, halos magdadalawang taon na rin kaming nasa France at sa loob ng halos na magdadalawang taon na yun, nakatira kami kasama ang sister-in-law ko at ang pamilya niya. By the way, dumaan pala muna kami ng saglit sa bangko para mag-inquire ng house insurance. Isa kasi yun sa mga requirements na kailangan namin ma-provide. Gusto kong sabihin na sobrang thankful kami sa family ng asawa ko. Kasi noong mga panahon nagsisimula pa lang kami rito, malaking tulong talaga na may tumanggap sa amin habang unti-unti naming inaayos ang bago naming buhay. Hindi naging madali ang simula. May mga panahon na nag-a-adjust kami, nag-iipon, nagpaplano, at iniisip kung kailan kaya darating yung panahon na magkakaroon din kami ng sarili naming lugar. At alam kong maraming OFW o immigrant ang makaka-relate dito kasi hindi naman lahat pagdating ng ibang bansa may sarili ng bahay agad. Karamihan nagsisimula muna sa pakikisama, pag-iipon at unti-unting pagbuo ng bagong buhay. Kaya habang papunta kami sa lugar na bago naming tutuluyan at habang naglalakad kami rito ngayon, hindi ko lang nakikita ang isang bagong lugar kasi parang nakikita ko rin yung lahat ng pinagdaanan namin bago kami makarating dito. Naalala ko yung unang araw namin sa France, yung excitement, yung takot, yung homesickness, yung mga pagkakataon na napapatanong kami kung tama ba ang naging desisyon namin na mag-abroad. At ngayon, unti-unti na kami nakakita ng bunga ng lahat ng paghihintay at pagsisikap. Hindi pa man sigurado ang lahat, hindi pa namin hawak ang kontrata, hindi pa namin hawak ang susi, kaya ayoko ring mauna sa excitement. Pero gusto ko lang i-enjoy ang moment na ito kasi minsan sobrang busy nating inaabot ang next goal na nakakalimutan nating i-celebrate ang mga maliliit na milestone. At para sa amin, malaking milestone na talaga to. Hindi ko tinitignan kung gaano kalaki ang apartment, ang nasa isip ko lang na sa wakas magkakaroon na rin kami ng sarili naming space. At para sa amin, napakalaking bagay yun kasi may mga pangarap na hindi naman kailangan malaki agad. By the way, nandito na nga kami pero pasilip-silip lang dahil wala pa nga sa amin yung susi. Pero sobrang saya na ng mga puso namin. Nasa abroad ka man o hindi, minsan sapat na muna na may lugar na matatawag mong sa iyo. At habang iniikot namin yung neighborhood, iniisip ko na saan kaya pinakamalapit na grocery dito? May bakery shop kaya na malapit? Safe kaya na maglakad dito? Pero alam ko safe kasi nasa Paris tayo. At ano kaya magiging bagong routine namin araw-araw? Ang saya lang isipin na baka dito magsimula ang bagong chapter namin. Syempre, hindi pa rin kami masyado nagpapakakampante kasi hindi pa naman namin hawak ang kontrata, hindi pa rin namin hawak ang susi. Kaya ipinagdarasal pa rin namin na maging maayos ang lahat hanggang sa maging official na. Pero gusto namin i-share itong excitement na nararamdaman namin kasi naniniwala ko na hindi lang ang mga malalaking achievements ang dapat i-celebrate, pati na rin yung mga maliliit na hakbang papunta sa pangarap. At ito, isa na yun para sa amin. Ang ganda nga dito kasi ang daming green spaces, kasi ang lawak ng park, may playground para sa mga bata, puro open field na pwedeng tambayan o kaya naman mag-picnic kapag maganda ang panahon. At isa yan sa mga bagay na gusto agad namin dito sa lugar. Kaya iniisip ko na agad, baka dito na kami maglakad-lakad tuwing weekend o simpleng uupo lang kapag gusto namin magpahinga. Umupo na nga lang muna kami dyan kasi gusto namin i-feel yung nature. At the same time, medyo napagod na rin kasi kami. Tignan nyo guys, i-feel nyo rin yung nature kasama kami. At kung gaano siya ka-peaceful na bagay sa personality namin. Hindi na nga rin kami nagtagal at umalis na nga rin kami. Medyo puyat at pagod pa kasi kami mula sa trabaho. Kaya gusto na makauwi agad para makabawi ng pahinga. At sa paglalakad, may nakita nga kaming maliit na store dito na hindi naman kalayuan mula sa magiging bago nating lugar. Dahil sa sobrang init ng panahon, napabili nga kami nito malamig na drinks na may soda. At sakto, hindi naman kalayuan yung lugar na to sa Pinoy store. Ang stops nga lang mula sa train na sasakyan namin pa uwi. Kaya dadaan na rin kami para bumili. Ang kagandahan nga dito, hindi lang sa malinis at maganda yung lugar, pati na rin convenient kasi malapit sa metro at malapit sa mga lugar na madalas puntahan, katulad na lang ng mga mall, ng Pinoy store, sa trabaho, sa Eiffel Tower. Kaya sobrang convenient talaga. May bagong Pinoy store pala dito sa pinuntahan namin kaya sinilip lang namin siya. And after nga, pumunta naman kami kay Kuya Sunny Store para bumili ng kakainin na siopaw. Nagutom na rin kasi kami and sakto naman merienda na din. Bumili nga rin kami nitong dahon ng laing kasi ang tagal na namin di nakakain neto. Namimiss na nga namin ulit yung lasa, mabuti na lang at meron sila. Yan lang naman yung dinayo at binili namin. At pagkatapos kinain na nga namin yung siopaw sa labas. Ang sarap nga niya kaso wala nga lang kasamang
pesos. At nagtambay nga muna kami saglit dito habang kumakain, muni-muni at nag-uusap patungkol sa bagong lugar na tutuluyan namin. At pagkatapos kasi pupunta rin kami sa grocery store na malapit dito. Yun nga yung Lidl store na sikat dito kasi medyo mura yung mga paninda nila doon kumpara sa ibang supermarket. Bumili nga kami dyan ng ham, ng pork, ng egg, at nagsa-payment rin kami dito sa machine. Hindi naman karamihan yung mga binili namin kasi binili lang namin kung ano lang yung kulang sa bahay. By the way, sana sa mga susunod na vlog, may pakita na rin namin sa inyo ang magiging bago naming tahanan. At kung maging maayos ang lahat, excited akong isama kayo sa bawat hakbang ng bagong chapter na ito. Kayo ba, nung lumipat kayo sa una nyong bahay o apartment, anong una nyong ginawa? O kung hindi pa kayo nakakalipat, anong unang pinakagusto nyong gawin kapag nagkaroon na kayo ng sarili nyong space? Thank you for spending another day with us. Abiento! Bye!